So, ito mga i-check mo pag na-turn over na yung unit mo sa First Park Homes. Teka, may tao. May bisita. Hello mga kapitbahay! So, upon turnover ng unit mo, aside from the usual move-in documents and contracts na ibibigay sa iyo and pipirmahan mo, yung kasama mong first representative, kapag binigay niya na sa iyo yung susi ng bahay mo at tinor mo na yung bahay mo, ay may hawak silang punch list. Yung punch list na yon, doon nila ililista yung mga bagay na kailangan pang ipagawa sa unit mo. Syempre, wala yung extra charge. Part yun ng warranty mo. Basta within reason yung concern mo. So, magsimula tayo sa gate. I-check mo kung pantay yung gate mo at naisasara siya ng maayos. Katulad nito. Dapat bagong pintura at saka walang kalawang. Check mo na rin yung mga pinagkakabitan niyang pader. Dapat wala ring sira. Next mo i-check, syempre, yung pintuan. Check mo lahat ng doorknobs kung gumagana, kung nasasara. At syempre, pag binigay sa'yo yung susi, double check mo if it's working for the right doorknob. Pagpasok nyo naman ng bahay, syempre, nag-iba na kami ng flooring, nag-tiles na kami. Pero yung original niyan ay yung brown na vinyl tile. Double check nyo kung walang nakaangat. If meron, sama nyo dun sa punch list. Ididikit nila yon. Check nyo rin kung walang kulang na vinyl tiles or may scratches. But so far, wala pa naman ako naririnig na ganun. Tapos, check nyo rin yung hagdan. Yung original nito, naka-vinyl tiles din yung first 6 steps. And then, concrete naman yung remaining steps. Double check nyo yan lahat. Check nyo kung merong mga steps na wobbly. Check nyo rin kung may cracks. Kasi syempre, semento na yung part na yan so prone siya to crack. Tapos, check nyo rin lahat ng bintana. Check nyo rin kung wobbly yung bintana. Check nyo kung maayos siyang nabubuksan and kung maayos din siyang nasasara and kung maayos din siyang nag-auto-lock. Huwag nyo rin kalimutan yung bintanang maliit dun sa may hagdan at saka yung mga jalousie doon sa room 2. Dapat nabubuksan na maayos, nasasara ng maayos at walang mga kulang na jalousie and walang mga basag. Pati yung bintana dun sa may CR, i-check nyo na rin, may maliit na bintana doon. Isa sa pinaka-importante sa lahat ay yung kuryente. Actually, upon turnover, wala pa kayong kuryente nun. Kasi ma-applyan lang nila kayo ng account sa Meralco and dun sa Nawascore o kung ano man yung water company na meron kayo dyan upon acceptance of the unit. Once na na-accept nyo, once na may kuryente na kayo, balikan nyo yung unit nyo para i-check nyo yung lahat ng masaksakan. Ang gawin nyo, dala kayo syempre may phone kayo, and then yung charger ng phone nyo, tapos isaksak nyo isa-isa dun sa sockets. Check nyo kung mag-charge yung phone. By the way, hindi ganyan yung switch na standard na upon turnover. Pinalitan na namin yan for the cove ceiling. Huwag nyo rin kakalimutan i-check yung masaksakan ng aircon. Ganun pa rin, you can still use your charger to check. Kasi kami nun, medyo tinamad kami i-check yung part na yon. Tapos, lo and behold, nung naka-move in na kami, tsaka lang namin na-realize na hindi gumagana yung saksakan ng aircon. Kaya, inireport pa namin yun dun sa engineering. And then the next day, nagawa naman na nila. Tapos, itong pag-check ng tubig, also, it's not upon turnover, pero once na may linya na kayo ng tubig, i-check nyo yung lahat ng dinadaanan ng tubig. Yung faucet, yung toilet bowl, yung ilalim ng toilet bowl, yung sink sa CR, yung sink sa kitchen, yung ilalim ng sink. Kasi usually, may leaks yun. Pero, sa case namin, na-solve siya ng Teflon. At since madali lang naman siya, kaysa pumila kami dun sa papagawa sa first, yung asawa ko na yung naglagay ng Teflon. I-check nyo rin pala lahat ng pinto sa baba at saka sa taas kung hindi sumasabit yung pinaka-ilalim ng pintuan dun sa flooring. By the way, yung doorknob na yan, hindi rin yan yung standard na doorknob ni First ha. Pinalitan na namin yan. Tapos check nyo rin yung mga hamba kung gumagalaw. Just to be sure. Dapat sturdy siya. Tapos, in some cases, merong mga small cracks dun sa may ceiling, pero sa bahay namin, wala naman. Usually, yung mga cracks na nakita namin, dahil lang yun dun sa palitada, pero it's not really an actual crack dun sa concrete. So, wala naman kaming ganun na experience. Pero kung meron ganun, i-add nyo siya sa punch list nyo para magawa ni First. Check nyo rin yung sink na yan kasi madaling masira yan. So, check nyo rin kung wobbly. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo na i-check nyo yung sa ilalim nung sink and dun sa ilalim nung toilet bowl. So, ayun lang naman yung mga naisip namin na i-check nyo. Actually, yung sa case namin, hindi lahat yun nakita namin dun sa bahay namin. It's just a compilation of the things na nakita namin
usually chinecheck dito ng mga kapitbahay natin. Tapos isasama ko pala mga kapitbahay kapag umuulan at turnover day nyo, it's a good sign kasi at least mache-check nyo agad if may leaks or wala. So I have several videos about yung leaks dito. So medyo i-expect nyo na siya para naman ready ang inyong mga puso. Ngayon, kung di naman umuulan nung turnover day nyo, basta pag umulan, i-check nyo agad yung unit nyo. Tapos, i-report nyo lang, just like I always say in my previous videos. Report nyo, i-record nyo kung kailan nyo ni-report at saka always have photos and videos kung saan nagli-leak. So, yun lang mga kapitbahay. If meron sa inyo na may masasuggest pa sa mga kapitbahays natin na mag-move in pa lang o matu-turn over pa lang, please feel free to add your inputs dun sa comment section para mas ma-inform din tayo. Kasi yung mga sinabi ko, yun lang din yung naiisip namin. Mag-hello ka na, sumilip ka na rin lang. Na yun nga, na isama dito sa video na to. Ayun lang, sana nakatulong naman tong video na ito sa inyo kahit medyo mahaba. And salamat sa panonood and see you on our next video.